Love Serye TV. Captured by Lady Boss. Tunghay na po natin ang ikapitong bahagi. Anong meron at bakit nagpapakalasing ang isang to? I don't know. He just came here and announced. Tapos para siyang nabubuwang na umorder sa akin. Masama ako napalingon kay Johnny. May kasama na kasing kasinungalingan. Tatawa-tawa naman ang gago. At walang balak mag-aya ng inuman, no? Ang gusto mo pala magpakalasing. Sasamahan ka namin. Teka, Dion said as he went closer to me. Umakbay siya sa akin. Broken-hearted ka ba? Gago, ang eepal nyo. At ikaw, Johnny, huwag mong samahan sa kalokohan. I just came here to drink. Mga mukha ninyo, broken-hearted agad? Paano ba naman lahat sila narito sa harapan ko? At ang iba ay nasa loob ng counter at pinaalis muna mga bartenders dahil sila raw muna roon na akala mo ay may alam sa gawain nila. I am in Johnny's bar, your haven. This is his business and also a hotel. I am proud of him from having nothing to this. Sus, kailan ka pa umiinom ng mag-isa nung hindi mo na makita sa school civic? Masama akong tiningnan ni Lord na nakangisi ngayon sa akin. Ayaw ko nang alalahanin ng mga araw na yon. Tingnan mo nga naman ang itsura mo ngayon. Ganyan din ba ang itsura mo noon? Lintik talaga mga kaibigan ko to. Gusto kong uminom mag-isa pero mukhang hindi yun mangyayari dahil sa mga usisero kong kaibigan. Mga CEO na at may-ari ng mga negosyo pero heto at para mga batang nangungulit. Alam mo naman ay iniwan na ng girlfriend niya. Pero parang gano'n na nga. Our baby hero is the man who can't be moved. Napapantastikuhan kong tumingin kay Miggy na ngayon ay nakaakabay kay Johnny. I just gave him a middle finger and poured a wine again on my glass. Wala nang laman yung bote. Nang mapansin ko na nakatitig sila sa akin, nilabas ko na yung pitaka ko at handa na magbayad. I got 2 blue bills. Wow, may pinagdadaanan nga ang bunso natin. Ano bang problema mo? Ano nga bang problema ko? I want to be in denial with myself but she really is the one who affects me so much. Her sudden appearance, what she just did earlier and all of its effect on me. She is our new company character model. Ilang taon nang lumipas. Wala pa rin nagbabago sa kanya. Mas lalo pang gumanda. Parang nagbalik ako sa dati. Ayaw kong pagsisihan ng mga ginawa at nasabi ko. Dahil alam kong iyon ang tama. Ngunit ngayon na nakasama ko siya, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Hinahanap-hanap ko siya. I can lie to them but not to myself. That is why I better stay silent. I don't have one. Kayo, bakit kayo nandito? Uuwi na ako dahil tapos na akong uminom. Nandito lang kayo para makichismis eh. Sa gusto ko nga lang uminom, ang papangit nyo. Lilipat kami sa kabilang bar. May kikitahing chika babes doon si Dion. Tumango na lang ako. I can't go with you guys. May importanteng ganap bukas sa company. Isa-isa nilang tinapik ang balikat ko at saka ginulo yung aking buhok. O sige, mukhang hindi ka pa naman lasing. Kapag nabangga ka, kami na lang yung magpapagamot sa'yo. Kaya drive safely, Dion said. Nagpasalamat ako kay Johnny at sa ibang staff bago ako lumabas. Nakaapat ako na bote pero hindi pa rin ako nakakaramdam ng hilo. I have a very high tolerance to alcohol compared to my friends. Ako yung hindi palaging umiinom pero ako yung matagal malasing sa amin. Nagmana siguro ako kay Dad. Naalala ko na naman siya. Ginawa niya yun sa akin ng ganun-ganun na lang. I want to talk to her of how she is but she kissed me. Nawala ako bigla sa aking sarili. Gusto kong sapukin ang aking manibela pero hindi ko magawa dahil ayaw ko madagdagan ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Gusto kong sigawan yung sarili ko na hubag magpadala sa babaeng yun. Pero heto na naman ako. Tanging ang napakagandang mukha at napakaseksing katawan lamang ang umiikot sa isipan ko. It's just a kiss and touch. For God's sake, hero. Ayun na nga eh. Halik at haplos pa lamang niya. Nagkakaganito na kaagad ako. I still want her and I want more. Hindi ito tama. I have pushed her away before. Pinagtulakan ko siya at napagsabihan ng hindi magagandang mga salita dahil sa gulat at sa galit na rin. Hindi naman kasi tama na siya ang lalapit-lapit sa akin, lalo na ang ginawa niyang pagluhod sa harapan ko para lamang may pakita ang totoo niyang nararamdaman. She needs to respect herself so that she will receive the respect that she deserves. Matapos ko siyang masigawan, nagpalipas ako ng oras sa room at agad ko siyang sinundan para humingi ng paumanhin sa mga nabitawan kong salita pero wala na siya.
Ilang araw ko siyang hinahanap doon at nahalata na iyon ng mga ulupong kong kaibigan. Linggo at buwan na pero wala nang balita sa kanya. Pakiramdam ko ay ako ang may kasalanan. Umalis ba siya dahil sa mga nasabi ko? Ilang taon ko yung dinadala at ngayon, namumutawi sa loob ko kung paano ko siya haharapin, kakausapin matapos ang lahat. Lalo na at para akong tanga na nagpadala sa kanyang mga halik. Bakit kasi hinalikan niya ako kaagad? Does she still has the feeling for me? Sa loob ko, umaasa ako na sana nga ay may gusto pa siya sa akin. Kung ganun nga ang tunay na nararamdaman niya dati. Dahan-dahan na ako nagmaneho. Umuwi ako sa kondo ko dahil tinatamad ako mag-drive papunta sa bahay namin. I didn't texted my mom because they already know that if I am not at home, nasa kondo naman ako. Kahit matanda na ako, gustong-gusto na nasa bahay ako umuwi. I understand them. Kami lang naman yung magkakasama. Tinatanong nga nila ako palagi kailan ko sila mabibigyan ng apo dahil tumatanda na sila. Ang tanging sagot ko na lamang sa kanila ay maghintay. Maghintay. Kahit ako, naghihintay rin. Nakasandal ako sa wall ng elevator at naghintay na marating ang floor ng unit ko. Ngayon, ramdam na ramdam ko na talaga na hindi ako buo, na may kulang sa akin. Gusto ko mang punan dati pa, hindi ko talaga mahanap ang tao magpaparamdam sa akin noon. There are times I would feel jealous of my friends who have girlfriends, lalo na kapag nakikita ko silang masaya sa pakikipaglandian. Sumubok ako pero hindi ko makaya ng matagalan. Iba yung hinahanap ko. Makikita ko siya ulit bukas sa company. How can I face her? Wala sa sarili akong lumabas at pumasok sa aking unit. Hinubad ko lamang yung sapatos ko at nahiga na sa kama. Ang mukha na naman niya yung lumalarawan sa isipan ko. Napahawak ako sa aking labi nang maalala ang halik na pinagsaluhan namin kanina. How she sat on my crown and when she touched it. Sumakit kaagad ang aking alaga. Unti-unti itong nagising hanggang sa sumikip na yung pantalon ko. Hinubad ko yung pantalon ko at naiwan na lamang ako sa aking boxer. Tumagilid ako para pilitin yung sariling makatulog, pero paulit-ulit na nagpiplay sa isipan ko ang lahat. Tumihaya ako pero mas lalong sumakit yung alaga ko. Tumagilid muli ako pero wala man lamang pagbabago at mas lalo pa itong nagagalit. I don't have a choice but to release this, kesa naman sumakit yung puson ko at hindi ako patulugin. Venice, for doing this to me. I feel my body getting hotter. Feel horny but just thinking of what she just did earlier. This is really bad. Nilabas ko ang aking alaga at unti-unti itong minamasahe. Napaungol ako nang wala sa oras dahil sa sarap nitong hatid. Mas lalong tumindi ang aking nararamdaman nang biglang maalala ang malulusog niyang dibdib at kung gaano ito kalambot sa aking mga kamay. Pikit ako habang nakafocus ang aking isipan kay Venice. Pinag-iinit ako ng babaeng yon. Mula sa marahang pagtaas-baba, mas lalong bumilis ang paggalaw ng mga kamay ko. Venice, the scene where she licked my shaft made it harder for me to control it. Malapit na ako. I am growing so much in my room as I try to reach it. Ang sarap. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nasarapan ng ganito. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong init na pagkahirap pigilan. And my seeds parted on my shirt. Hinahabol ko ang aking hininga habang hinuhubad ang aking damit. Hinagis ko na lamang iyon sa laundry basket at saka nagtungo sa banyo. Pagkalabas ay uminom ako ng tubig. Mukha pa rin niya ang nasa isipan ko hanggang sa mahigang muli. Her beautiful smiles and her sweet voice. Tumagilid ako pero mukha pa rin niya yung naroon. Damn, let me sleep. What have you done to me, Venice? I have another appointment today with the Mercados Excellence. I remember the time when I received an email from inviting me to be their company's new character model. Nung umalis kami, akala ko makakalimutan ko na siya. Akala ko makakayanan kong palitan siya sa puso ko. Akala ko mawawala na yung sakit. Ang lahat ng yun pala ay purong akala lang. Ang gwapong mukha niya ay palaging nasa isipan ko. At nang mapagtanto ko na baka nga siya na lang yung taong kaya kong mahalin sa buong buhay ko, hindi na ako nagbalak pa makipag-date sa iba. Sa isipan ko, magiging isang matandang dalaga na lamang siguro ako. I reached the point where I have been checking all his social media accounts. I contented myself of being updated in his life secretly. I've been a stalker. Sabi ko, ititigil ko na ang kahibangan ko sa kanya, pero hindi ko pala kaya. Masyado nang malalim yung nararamdaman ko sa kanya, at tingin ko hindi ko na kayang umahon pa. At nang mabasa ko yung mensahe mula sa kumpanyang yon, kumpanya na lalaking itinitibok ng puso ko, halos himatayin ako. Okay na ako.
May maganda ng trabaho at malaki na yung binabayad sa akin bilang isang modelo. Marami nag-aagawan dahil sa ganda ko. Matapos ng kontrata ko noon, isang araw na lumipas bago ako nag-reply sa kanila at tinanggap yung offer. Why not? Mercado Excellence is known worldwide. I will be a model of their hero. They offered me a big number na lagpas sa bayad nito sa akin. Hindi lang yun ang imomodel ko sa kanila at marami pang iba. They waited for 2 weeks. Matapos ng kontrata ko, umuwi na ako kaagad dito sa Pilipinas. I left my family there. Susunod din sila. Nauna lang ako dahil sa project na binigay. Mamita passed away a year after her treatment. Naisipan ko nga noon, alam niya na kaya yung kukuning modelo? He is the CEO. It is impossible that he won't know it. Pero baka nga hindi alam kung oo. Hindi yung papayag. At nakumpirma ko nga na hindi niya alam. Dahil nang pumasok siya at makita ko, gulat na gulat ang nasa mukha niya. I hate girls like you. He hates me. At nang makaharap ko siya, sobrang tindi nung kaba ko. I just reminded Cam so that I won't be embarrassed in front of the Mercado's excellent staff and officials. Ang gwapo rin ng tatay niya. Mukhang yayamanin talaga. Nagbago na ang mukha niya. Kung dati ay mukhang inosente pero mas sungit ang dating, ngayon mas nadipin na yung kagandahan ng mukha niya at mas bumagsik pa yung aura niya. Mas nagkalaman pati yung katawan niya. Mukhang masarap iyon lamasin at pisilin. He is hotter now. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ko kung bakit ko iyon nagawa. There is a demon inside me who is telling me to kiss him. Halik lang dapat iyon pero nung panahon na iyon, nang gumanti siya sa aking halik at halatang halata ko na gusto pa niya, may bumulong sa akin na akitin ko siya. I confidently kissed him again. Nang alam kong nadadala na siya lalo na ang mahawakan ko yung patunay na libog na siya sa akin, sa puntong iniuungol niya na yung pangalan ko, iniwan ko siya roon. He wants my kisses. Hindi niya ako tinaboy at sinigawan. I gave my chance now. I am sure of that. May mga malademonyong ideya na naman na pumasok sa isipan ko na mahanap ang aking unit. Ayaw ko sa bahay dahil masyadong malayo sa Mercado's Excellence. Siguro pag uwi ni na dad, uuwi na ako roon, pero ngayon, sa condo na lang muna ako. If I want my plan to succeed, I need to get near him. I should always make him crazy at my presence. Kinaumagahan, handa na ako sa pagpasok sa Mercado's Excellence. Dahil may isinushoot ako today, I remained my poise even when I entered the lift. May 2 tao roon na tingin ko ay mag-asawa. Bago sumara ang pintuan ay may lalaking humabol. Sa sapatos niya ako nakatingin dahil sa ako ay nakatungo ng mga oras na yon. At na makapasok agad na humahalimuyak sa loob ang kanyang pabango. I know that perfume. Nanlaki ang mga mata kong tumingala para patunayan yung nasa isipan ko. Ang reaksyon ko ay sinasalamin ng kanyang mukha. Nang matauhan ay kaagad kong inayos yung mukha ko. I shouldn't react that way. Dapat hindi ako apektado. I smiled at him. Hi. Kumunot ang noo niya at saka tumabi sa akin. Hindi kasi nag-a-adjust ng mag-asawa na nasa harapan namin. Wow, I never imagined he would stay close to me after what I just did. Kinakabahan ako pero kaya ko to. Hi, you live here also? After your company? Gusto ko magulat at mapaiktad sa biglaan niyang pagbulong at pagdikit sa akin pero kailangan. Kalmahan ko lang. Kalma lang, Venice. Kahit na tumitibo ka agad. Ano ba kasi? Ang gwapo at ang sarap niyang tingnan. Gusto ko ulit siyang tikman pero saka na kapag hinahabol-habol niya na ako. Tingnan lang natin kung ipagtutulakan mo pa ako palayo nito. Bulong ko sa kanya at saka din nilaan yung dulo nito. Hindi ako papatalo. Hahawakan niya sana ako sa bewang pero nagkunwari na ibinagsak yung purse ko. Not that fast. May papa hero. Hindi na nadugtungan pa ang aming usapan. Lumayo na rin ako ng bahagya sa kanya at hindi na siya nagbalak pa na lumapit sa akin. Nagkahiwalay kami dahil sa parking siya tumuloy habang ako ay sa tabi ng kalsada. I don't have car yet. Meron sa bahay kaso masyadong malayo at baka kailangan pa itong patingnan dahil matagal nang hindi nagagamit. For now, magtitiis muna ako sa pagko-commute. I have experience abroad pero dito sa Pilipinas wala pa. Kinakabahan naman ay kailangan kong lumabas sa aking comfort zone. I am getting older and learning how to commute should be on the first list. Itataas ko na sana yung kamay ko para pumara ng taxi pero may biglang humarang na sasakyan. Bumaba si Hero mula doon. Halos mahigit pa ang aking hininga kung hindi ko lang napigilan yung sarili ko ay baka tumulo na yung laway ko. Bakit ba ang yami-yami niya?
Sabay ka na sa akin. Pati ang boses niya. Hay naku, hero. Ayoko. Sagot ko at saka pinag-cruise ang kamay sa dibdib. Pakipot ako, bakit ba? Gusto kong tingnan kung susuyuin niya ako. Please, saad niya. Tila nakikiusap sa akin. Napatitig ako sa mga mata niyang nanunuyo. Oh shit, pwede bang siya yung sakyan ko? I think it would feel better. Pero, just get inside before I do it my way. Ang mukha niya ay tila nauubusan ng pasensya, pero mas lalo siyang gumagwapo. Ano bang gagawin mo kung hindi? Napakabilis ng pangyayari. Namalayan ko na lamang na nakalapat yung labi niya sa akin. Hindi pa roon nagtapos dahil bigla niya akong binuhat at ipinasok sa kanyang kotse. Hero, hindi niya ako pinansin at nilaki yung seatbelt ko. Mabilis niyang isinara yung pinto. Nang makasakay na siya ay masama ko siyang tiningnan. Hindi mo dapat ginawa yon. Akala mo madadala mo ako sa mga halik-halik mo? I did not say that. Do not conclude. Tingnan mo to. Kahit na, nakakainis ka. Dapat magko-commute nga kasi ako. Umusad na ang sasakyan namin. Hero, sigaw ko sa kanya nang hindi niya ako pinapansin. Sige, hindi niya pa rin ako nililingon. Problema ng lalaking to. Siya na nga ang may ganang mahalik at mangbuhat. Dadakutin ko yung blank mo kapag hindi mo tinigilan sa sasakyan. Umingos lang siya at saka nagpatuloy. Bahala ka, basta hindi kita ibababa. Magko-commute ka? Napaka-sexy nga ng suot mo. Paano kung mabastos ka roon? Paano kung sa iba ka dalhin? May ilang hindi mapagkakatiwalaan na drivers. Paano kung mapataon na yun ang masakyan mo? Kung pwede namang dito na lang. Parehas din naman tayo ng pupuntahan. Masama ko siyang tiningnan bago pairap na humarap na lamang sa bintana. He has a point. Hindi na lang ako sasagot. Kinikilig ako. Kinagat ko yung labi ko para pigilan ang ngiting gustong sumibol. Hanggang sa wala ka pang sasakyan, sa akin ka na lang sumakay. Anong sakay? Sakay, here on my car. Saan pa ba? Akala ko'y sakay sa kanya. Hindi pa rin pwede. Paano kung may lakad ako sa iba? Paano kung may pupuntahan ako ng biglaan? Bumagal ang sasakyan. Sa akin ka nga muna sasakay. Napakakulit mo. You have work. Paano kung nasa meeting ka tapos may pupuntahan ako? Diba? I still need to learn how to commute. Then let's buy a car. Ni hindi niya ako nilingon. Halos mapairap na lamang ako sa ere. I don't know how to drive. I will teach you. You don't have much time. Gustong gusto ko lahat ng offers niya pero syempre, kunwari, huwag tayong papahalata. I will provide time for that. Ang dami mong tanong. Can you just please shut up and accept my offer? Fine. Kunwari wala na akong choice kung hindi ang tanggapin iyon. Kahit na sa loob-loob ko, kinikilig ako. Nanahimik na kami matapos ng usapan na iyon. Nang malapit na ay kaagad ako napabangon mula sa pagkakasandal sa upuan. Napalingon siya sa akin at tinaasan ako ng kilay. Umiling na lamang ako. Gusto ko sana bumaba at kunwari magpabebe muli pero mukhang mainit yung ulo niya. Nang maipark, bababa na sana ako kaso naging mabilis sa mga kilos niya at siya na nagbukas ng pintuan para sa akin. Inalalayan pa niya akong bumaba. Kinikilig ako. Siyemay, talong na jutay. Naranasan ko na rin makatanggap ng sweet gesture mula sa kanya. He held me by my waist and whispered, sabay tayong uuwi mamaya. Totohanan na nga ba ang nararamdamang panunuyong ito? Ni Venice mula sa lalaking matagal niya ng pinangarap. Yan ang ating aalamin sa muling pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.